What challenges did you face when you started your pet shop? What challenges had you? Okay, dyan sa challenges natin marami. Good afternoon, bali andito ngayon sa ating si Ma'am Joyce. So, sabi daw niya is interviewin niya ako. Meron siya mga ilang katanungan. Okay, para daw sa kanilang entrepreneurial activities. Okay, sige ma'am, go! Greetings everyone, I'm here in the pet shop. The name of the shop is Fish All You Can. So I'm here for the interview in our entrepreneurial mind. Okay. I'm gonna start. Sure. The first question is, why did you decide to start this kind of business? Okay, sige. Nag-start ako na tong business na to dahil unang-una is yun talaga yung hilig ko sa una pa lang. Oo. Nangyari kasi is dati pa, hobby ko na talaga siya, tapos palagay ko is mas magiging effective actually nga negosyo kung sakali mawakan na ako in the try. Thank you for your wonderful answer. Also, the second question is, what do you enjoy most about managing your business? Okay, aside na sabi ko nga kasi 'di ba na hobby ko siya. So, halos tanan na related siniya. Lahat ng related dito sa activities na ginagawa ko dito sa pag-handle ng mga alaga, sa pag-breed sa kanila, lahat na-enjoy ko. You enjoy all of it? Mm-hmm. Kaya siya lumago, parang nagyabong. Oo. So first kasi 'di ba hindi pa ganito. Una. Hindi pa ganito. Marami. So the third question is, what challenges did you face when you started your pet shop? What challenges had you? Okay, dyan sa challenges natin marami. Pero ibibigay ko na lang siguro isa or tatlo na pinaka-malalaking challenges. Sige. So, sa pinakauna, since pet shop business, given na buhay yung mga alaga natin, yung mga paninda natin sa buhay, dati is nangaka talaga ako kung paano sila ma-keep sa ganito kaliit na lalagyan. So, yun ang naging challenges natin. Mortality, unang-una. Oo. Then, syempre, mortality, ang katumbas niya is kalugian. Okay. Second naman is yung time management ko. Kasi pag meron kang pet shop, ang kakambal niyan is meron kang farm, backyard farm ka. Nahihirapan, meron din tayong backyard farm. Pinagsasabay ko sila kasi dito ngayon. So, mahirap maghanap ng tao. Yun yung pangatlo ko. Mahirap maghanap ng tao. Related siya sa pangalawang problema, yung which is mahirap ako makapag-manage ng time ko. Wala kang helper. Mahirap maghanap ng helper na into ganito rin na negosyo. Kasi may mga empleyado din kasi na hindi. Marami tayo nahahanap pero mga ilang araw o ilang linggo lang. Sumusuko na agad. Oo, sumusuko agad. Kasi nga complicated para sa kanila. Yun. Pag hindi nila passion na. Pag hindi nila passion yung ginagawa nila, hindi nag-work out talaga. Okay. The fourth question is, profit or passion? Okay, magandang question. Yan yung pinaka. Passion. Passion. Okay. So, why did you choose passion over profit? Okay. Sa una pa lang kasi, hindi ko naman in-expect na, or hindi ko hinangad na kumita ng malaki. Hindi ko nag-expect na tumagal talaga to. Since passion ko nga siya, binigay ko lang yung best ko at the same time nag-i-enjoy ako. Since passion ko nga siya, binigay ko lang yung best ko at the same time nag-i-enjoy ako. So, naging bonus na lang yung profit para sa akin. Okay, bonus na lang yung profit. So, hanggang ngayon, hindi ko nire-ano yung tao na bumili. Happy na ako basta ma-appreciate lang nila yung ito, ganda, nalilibang sila. Ganun. So, kung bumili, thank you. So, sa profit mo yung pag-usapan, how much is the biggest profit that you earn? Sa 10 years ko dito? 10 years. Yung gross na, yung pinaka-kapuan. 60. Sobra. Wow! Nakapagpatayo tayo ng bahay, nakabili ng ano-ano. Kaya pala nag-upgrade. Thank you. The last question is, what
advice can you give to the young people who also wants to start this kind of business? Sa ganitong business din, katulad nito. So, lahat, masasabi ko sa lahat ng gusto mag-try ng ganitong business is importante lang na kasi maraming sa ngayon, marami yung mga hobbyist, marami yung nag-aalaga ng iba't ibang pets. The only matter is nag-hesitate sila na mag-risk. Halimbawa gusto nilang gawing negosyo yung ganito. Nagkakaroon ng hesitation na baka-malugi. So, ganun talaga, lahat ng negosyo is meron siyang chance na malugi. I-ano lang natin, kumbaga, i-open lang natin yung isip natin na lahat naman talaga nagsisimula sa ganun, lalo kung nakapagin talaga. So your advice is don't afraid to take the risk. Take risk. Kahit anong negosyo. Thank you, Mr. Adolf. So, ang nakakatuwa, no, kasi yung mga questions ni Ma'am Joyce, actually, marami na rin nag-interview sa atin. Diba? Pero merong mga tanong na hindi na itanong nung ibang interviewee sa atin. So, yung mga tanong ni Ma'am Joyce, medyo nakakatuwa din. Okay, ayan si Ma'am.